Sa magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Sunday service ng Setup Church at muli po nating purihan at sambahin ang ating Panginoon. Ialay po natin ang pinakamataas na papuri sa ating dakilang Diyos. At bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon naming makapangyarihan na siyang mailikha ng langit at lupa. Panginoon, pinasasalamatan ka namin at pinupuri. Tinataas po namin ang pangalan mo. Ikaw ang dakila sa lahat, Panginoon. Ikaw ang tapat, magpakailanman. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sa bawat isa pong nandirito, Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord. Sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na iningatan mo po kami sa mga araw na nagdaan, Lord God. Sa isang linggo, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Sa isang linggo, Panginoon, na ikaw po ang nagbigay ng biyaya sa amin, Panginoon. Ikaw po ang nagbigay ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw po ang nag-bless sa amin, Lord, higit pa po sa aming dinadalangin at inaasahan, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, tinataas po namin ang gawain ito, Panginoon. Dalangin po namin ang presensya mo sa kalagitnaan ng bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, ang success ng aming service mula po sa umpisa hanggang sa huli. Dalangin po namin ang gabay ng Holy Spirit, Panginoon, lalo na po sa worship team na maghahandog ng awitin, Panginoon. Dalangin po namin na gamitin po kami sa iyong kaluwalhatian at kaharian, Panginoon. Dalangin din po namin sa aming mahal na pastor, Lord. Bigyan mo siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, na kailangan niya, Lord God, to share your word, to spread your word, Panginoon. Gamitin mo po ang buhay ni Pastor Nando, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ganon din po sa bawat isang nandirito, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, ang gabay mo sa amin, sa aming pagpuri, sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na buksan mo po ang aming puso't isipan sa aming pagtanggap ng iyong salita. Dalangin po namin na lubusan po namin itong maintindihan, Lord. Maintindihan po namin ang mga aral na nais mong iparating sa amin, Panginoon, at tulungan mo kami na magamit po ito sa aming mga buhay, Lord God, sa aming pang-araw-araw, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Tinataas po namin ang gawain ito na para lamang sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mga awiting papuri at pagsamba. Ikaw lamang po ang aming Diyos na dakila at tapat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 150 verse 1 to 2, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na... Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat siya ay dakila. Amen. Papuri po para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga kamay at ang ating mga puso sa ating pag-awit sa ating Diyos. Amen. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo.
ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ito ay kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nagdarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. kapag sa'yo'y sumasamba, Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba.
ng ating Panginoon sa atin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat po ng papuri at pagsamba na para lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you, Panginoon. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang
puso ko ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghalang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lang ang walang iba. Sa puso ko ikaw lamang, ikaw lang ang walang iba. Sa puso ko ikaw lamang, Jesus. Amen. Hallelujah. Sa piling po ng ating Panginoon, we find peace, joy, and comfort. Hallelujah. We thank you, Lord God, for your presence, Panginoon. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain ka, Jesus. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain ka, Jesus. Sa habang panahon, oh
Makilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, Maghari ka, makilain ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Magliwanag ka, Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, this morning, Lord God, sa bawat isa pong nandirito, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming lahat ng awiting papuri at pagsamba, Panginoon, na para lamang sa iyo, Panginoon. Lord, we worship you and we praise you, Panginoon. Ikaw lamang po ang karapat-dapat sa lahat po ng pagpupuring ito, Panginoon. At tinataas po namin ang pangalan mo, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, ang aming aawitan sa buong buhay namin, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord God. We commit to you everything, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning at napakagandang awitin ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. But before we go to the message, tayo pong lahat ay manalangin. Father God, we thank you once again sapagkat ang aming espiritu ay yung binuhay muli mula sa awitin na yan na nagpapahayag na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. Kaya naman sa oras na ito, amin pong muling hinihiling ang iyong banal na Espiritu ang siyang tumulong sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Kaya tayo po ay magpapatuloy sa ating series na From Old Life to New Life. At ating topic naman ngayong umaga ay pinamagatan nating Renewing the Mind. Makikita po natin ang ating text mula sa Romans chapter 12, verse 2. Basahin po natin ang talatang yan sa English sa Tagalog. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Tagalog. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Hindi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang kalooban ng Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang salita ngayong umaga. Tayo po mga Kristiyano ay nagbago na ang ating spiritual position. Ibig po sabihin yan, from death to life, from old life to new life, from hell to heaven. Yan ang ating position eh. At kung babasahin nyo ang book ni Peter, dinidiscuss doon yung ating mga privileges
as believers of Jesus Christ. We are heirs of God, son of God, child of God, at we are living stones. Napakaganda po ng ating position in Christ. Pero, meron pong isang struggle sa ating buhay bilang Kristiyano. Yun po yung pagiging transform. Yung renewing of the mind. Ang buhay ng Kristiyano po kasi hindi lamang pagbabago ng puso, kundi pagbabago ng isipan. Kaya ang tanong ngayong umaga, ano ang nag-iimpluwensya sa ating isipan? Ano yung naiisip natin araw-araw? Ano yung nag-shape sa ating isipan? Ito ba yung culture? Ito ba yung social media? Pressure? Past failures? O ano pa man? O ang iyong identity kay Jesus Christ. Kaya naman ngayong umaga, bibigyan natin ng pansin itong warning na binigay ni Pablo sa kanyang unang mga salita. A warning, ano po yung warning? Do not conform. Sabi niya, do not conform to the pattern of this world. Tignan natin ang meaning ng conform. Ibig sabihin po niyan, to follow the mold of something. Sumunod sa hulma o pattern ng ibang bagay. To be molded or pressed into shape. Mahubog o maporma sa isang tiyak na anyo. Ang salitang do not conform ay nangangahulugang huwag tayong magpahulma o magpahubog sa takbo ng mundong ito. Yan po yung sinasabi ni Pablo. At sa warning na ito na do not be conformed, ang tawag po dyan ay defensive command. Defensive command. Ano pong ibig sabihin nun? Dahil po ang utos na ito ay pumipigil at nagbabantay laban sa maaring makasira sa ating spiritual life. Katulad halimbawa ng sports, ano, basketball, kailangan mahusay yung depensa mo, di ba? Para hindi maka-score ang kaaway o kalaban. In the same way, tayong mga Kristiyano, kailangan very defensive tayo sa atake ng kaaway. Atake ng mundo. Yun po yung tinatawag na defensive command. Sa madaling salita, inuutos ni Paul na magbantay at huwag hayaan nating i-conform tayo o hubugin ng mundo ayon sa kanyang naisin. Now, the word pattern ay mula sa schema, which means external form. Ito po isang uri ng molde or template. Nakita na ba kayo noon? Siguro may larawan tayo dyan. Nailagay ko ba? Sister. Kiklik lang natin yan. Ay, wala. Yung molde, halimbawa, sa gumagawa ka ng tinapay, lalagay mo yung harina roon, kung ano man yung korte ng molde, yun yung lalabas, di ba? Kung korting fish, yan ang lalabas doon. O kaya naman, template ng hollow blocks, nilagay mo din yung semento in the process, at pagkatapos doon, lalabas yung hollow blocks. Yun po yung template o molde. Alam niyo po yung mundo, may sariling hulmahan yan. Na kung hindi tayo magiging defensive at hindi natin pipigilan at magbabantay sa ating sarili, kusa tayong huhulmahin daw ng mundo. Without effort, automatic na tayo huhulmahin. Nasubukan mo na bang magbakasyon? Halimbawa, sa Batangas, halimbawa, 3-6 na buwan ka sa Batangas. Hindi mo namamalayan, nakukuha mo na yung kanilang punto. Kasi naririnig mo, pagising mo sa umaga, nakikita mo. Pag uwi mo ng Maynila, siguro iba ng punto mo. Kasi na-mold ka. No? Hindi mo alam na hinuhulma ka na sa kanilang gawain. The same way sa world. Gradual yan, hindi mo namamalayan. Ganun na pala tayo.
So yan po yung pattern. Ang idea po dyan, huwag mong hayaan. Ibig sabihin, magbantay tayo. Huwag nating isuot ang costume ng mundo. Ginamit po ni Pablo yung verb form dito na present passive imperative. Sa Biblical Greek kasi merong tatlong bahagi. Ito po yung present, ibig sabihin niyan tuloy-tuloy, patuloy na aksyon. Passive, ibig sabihin, hindi yung subject ang gumagawa, kundi merong gumagawa na aksyon sa kanya. Okay? Imperative, ito ay command, utos. Gawin mo ito. Huwag kang magpahubog. Huwag kang magpahulma. So, ibig sabihin ni Paul, stop allowing yourselves to be shamed. So, yan po yung utos ni Pablo sa atin. Bakit po? Sa mundong ito, ano po bang pattern? Do what makes you happy. Diba? Kung anong nadadama mo, yun ang gawin mo. Merong isang sikat na TV personality. Sabi niya, hindi kami mapupunta sa impyerno kasi ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mapagpatawad. Yan. Tama naman, di ba? Pero dun sa comment section, sabi doon, tama ka dyan. Pero ang Diyos din ay just. Ang Diyos din ay holy. Hindi siya galit sa atin. Mahal niya tayo. Pero yung ginagawa natin, ayaw ng Diyos. So, yun po yung sinasabi ni Pablo dito. They redefine church. They redefine marriage, sin, and other things. Base sa sarili nilang katotohanan, sarili nilang nadadama na sa tingin nila ay tama. Pero biblically, ang Kristiyano ay tinatawag na deny yourself, sacrifice yourself, follow Jesus, carry your cross. Yun po yung biblical pattern. Worldly pattern is, my will be done, my desire, I want, pero yung renewed mind, your will be done. Amen? Your will be done. So, tignan natin ngayon yung pattern of this world. Ano ba yan? Una, self-centered living. Self-centered living. Ano ang sinasabi nila? Ako muna. Anong makukuha ko dyan? Ang sistema na ito ay nakasentro sa sarili. Pero ang problema niyan, kapag sarili ang sentro ng ating buhay, ang Diyos ay nawawala sa kanyang trono. Amen? Kasi sarili na eh. So paano natin ito makikita? Decisions based on comfort, not calling. Makikita nyo sa sanlibutan ito, ang kanilang mga desisyon ay base sa kung sila ay komportable, no? Kahit hindi naayon sa salita ng Diyos, basta komportable sila. It is not based on your calling. Pangalawa, relationship based on benefit, not commitment. Basta merong benefit, walang commitment, kaya nga uso yung live-in, di ba? Kasi nga, relationship with benefits. Pero sa Christian, kailangan may commitment. Amen? Meron tayong nadadama rito na Sunday, merong lalakad sa altar. No? At panalangin natin na mangyari yun. Amen? At mabigyan na ako ng license para magkasal na. Sa tingin ko, marami ikakasal dito. Yeah. Yun ang magandang kaisipan, no? When you are in a relationship, I'm committed to you, and I'm committed to marrying you. That's what biblical pattern is. Pero ang mundo, let's enjoy ourselves, no? Magkaroon tayo ng benefits sa isa, enjoy ourselves. Okay lang yan. Let's not talk about marriage. Pero sa Bible, importante po yan. Pangalawa, moral compromise. Ito po ay unti-unting pag-adjust ng standard para mag-fit sa culture.
Pansinin nyo, hindi ito biglaan. Unti-unti. Kaya nga yung mga barkada nyo, kung sino man yung barkada nyo, kung alam mo na yung ginagawa nila ay hindi na ayon sa salita ng Panginoon, unti-unti ka nang nalalayo sa Diyos na yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa ngayon. Ibig sabihin, moral compromise na. No, hindi biglaan. Kasi po, anong sabi nila? Normal na lang naman yan. Lahat naman ginagawa yan. Hindi naman ako kasing sama nila. Pag gano'n ang narinig mo mga reasoning, parang, oo nga naman, ano? Lahat naman ginagawa. What's the difference? Ang culture po ngayon ay gano'n. Kaya kayo mga magulang, napakahirap ng kalagayan nyo ngayon. Ano? Alam nyo sa Iran pala, yung mga leaders doon, pinipili nila yung 6 to 12 years old na bata para pakasalan. No? Ganun ka immoral doon. Kaya nga si Trump, binomba yung di ba? Namatay yung pinaka-leader nila, si Ayatollah Khomeini. No? Naging interesado ako sa kasaysayan nila kasi nung unang panahon pala, puro hari ang namumuno sa kanila. Pero nung 1979, doon na nagsimula yung Islamic Revolution. Ano? So nawala na yung culture nila. So ang nanguna na yung mga Islam. Yung mga babae ngayon takip ang katawan at mukha. Pero sabi nila, that's hypocrisy. Kasi sa totoo lang, nire-rape naman nila yon. No? Panlabas lang nila yon. So yun po yung impluensya nila sa mundo. Kaya ipag-pray natin ang Iran. Sabi nila, gusto naming manumbalik ang dati naming kultura at bansa. So wag po tayong magkaroon ng moral compromise. Pangatlo, truth based on feelings. Kung anong nararamdaman ko, iyon ang totoo. Alam nyo, itong pinakamapanganib na sistema ngayon. Kasi ano ba yung feelings? Parang roller coaster yan, di ba? Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan excited ka, mamaya hindi na. So kung ang decision natin ng morality ng tama is based on our feelings, ibig sabihin, pabago-bago tayo. Pero ang Word of God is not based on feelings, right? It's based on absolute truth of God. Kaya nga modern mindset is saying, my truth, it feels right, it must be right. Pero temporary lang po yan. So feelings are real, but they are not trustworthy. They are temporary. Pangalawa, a command. Ano ang command sa atin? Be transformed. Sabi ni Paul, be transformed. Sa Tagalog, magbago kayo. Napag-aralin po natin yung mga salitang ginamit dito ni Pablo. Una yung salitang but. No? Sa salitang Tagalog, kundi. Di ba? Kundi. Pag ginamit po yung but, ibig sabihin, ito po yung contrast word. Ito isang contrast word. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi daw po sapat na umiwas tayo, na tayo hulmahin ng mundo. Kailangan meron tayong gawin sa ating kalooban na pagbabago. Kaya nga yung New Year's resolution, mahirap gawin kung iiwas ka lang sa mga bisyo. No? Kailangan yung kalooban natin merong pagbabago. Otherwise, magbabago tayo panlabas. After a while, dahil may pressure, yung kalooban natin, hindi pa nagdidesisyon na ayoko na pag natokso tayo dyan, pare, isang tagay dyan. Isa lang, okay naman, isa lang. Sa kanto, another one naman, tagay na naman.
Pagdating mo sa pangatlong kanto, lasing ka na. Ano? So bukas, gano'n na naman, unti-unti na, nabalik ka na naman sa dati. Kasi hindi ka nag-decide sa sarili mo, sa kalooban mo, ayoko na. Ayoko nang uminom. Ayoko nang maimpluwensyahan ng mga taong yun. See, hindi sapat yung umiwas ka. Kailangan yung kalooban, may pagbabago. Yan po yung sinasabi ni Pablo dito. So, ano ibig sabihin ng transform? To change form. Ang salitang Grego po dyan na ginamit ay metamorpho. Dito galing ang English word na metamorphosis. Okay? Metamorphosis. Sa transfiguration ni Jesus, makikita po natin yan, na siya'y nasa bundok, bigla siyang nagliwanag, hindi ba? Nagbago ng anyo. Yung salitang yan ay ginamit din sa sinabi ni Pablo na we are being transformed. Ito ay nasa present, passive, imperative din. Present, nagpapatuloy na aksyon. Passive, merong gumagawa sa iyo, hindi ikaw ang aktibong gumagawa. Imperative, ito ay isang utos. So, dito magkaiba, no? Nung una, do not be conformed. Yes. Kailangan, wag kang magpatuloy na magpasakop. Negative yun eh. Wag kang magpasakop, no? O wag mo hayaan na ang mundo ay aktibong hulmahin ka. Passive eh. Imperative, sabi ni Pablo, iwasan mo. Magbantay ka. Ngayon dito naman positive. Continuous process. In one-time event, sabi niya, kailangan patuloy kang baguhin ng Diyos ang iyong kalooban. Passive voice, hindi ikaw ang gumagawa, ang Diyos ang gumagawa sa iyo. Allow God, kung sa conformity, do not allow yourselves to be conformed. Dito naman sa transformation, allow God to transform you from the inside out. Passive voice. Ano ang command? Magpasakop ka sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang kumili sa iyo. Ang transformation po ay internal. Yung conformity is external. So makikita natin na ang pagbabago ng Diyos sa ating buhay, una ay internal, ito ay progressive, unti-unti, ito ay supernatural, hindi po self-improvement, ito ay God initiated it, but we need to participate in God's program of transformation. So doon natin makikita. Natignan natin ang pagkakaiba ng conformity sa transformation. So sa conformity, ano daw to? External. Ang pagbabago ay sa panlabas lamang. Surface. So we don't allow na ang pagbabago natin ay conformity. External lang po yan, panlabas. Hindi nagtatagal. Yung transformation is internal. Ito ay pagbabago sa ating kalooban. Ito ay pagbabago na kumikilo sa ating puso, isipan, kaluluwa sa kapangyarihan ng Diyos. Pressure from outside. Yan po yung conformity. Ibig sabihin, katulad sa mga kabataan, peer pressure. Ano? Halimbawa, yung spring, halimbawa, ano? Pinipilit mo siyang i-push. Push down na ganyan. Pero kapag napagod ka na, nawala na yung pressure, binitawan mo na, babalik na naman yung spring sa dati niya. No? Minsan, merong pressure sa mga kabataan. No? Kailangan ganito ka. Makisama ka sa amin. Nape-pressure silang gano'n. Eh. Para silang spring na, okay, sasama ko dyan. Pero deep inside of you, alam mo na yung behavior mo lang ang nababago eh.
Pero pag born again ka na, alam mo na may conviction ka na. Ayaw mo noon. No? Pero ang kagandahan niyan, yung conformity, hindi nagtatagal yan. Kaya pag Kristiyano, bumabalik talaga sa Panginoon. Power from inside, yung transformation. Ibig sabihin, when the Holy Spirit moves in your life, para kang isda na inas na ng asin. Di ba? Kapag ang isda, ilagyan mo ng asin, hindi lang yung ibabaw yung nakakalasa. Pati yung kaloob-looban ng isda, malasa. So when the Holy Spirit infiltrate and fills you, He will change you from the inside out. That's the power of God. Sa conformity, imitation, gaya-gaya lang. Di ba? Kung anong uso, yun lang. O, kung uso ngayon ay baston, lahat nakabaston. Di ba? Kapag uso ay blonde lahat, naka-blonde lahat. No? O. Pero nagtatagal ba yun? Hindi. Ano? Ngayon, kung gagawin natin po yung pagbabago na panlabas, conformity, ginagaya lang natin yung kilos niya, yung pananalita niya, pero yung kalooban natin hindi nagbabago. Pero pag transformation, regeneration. Nababorn again ka. Nagkakaroon ka ng new life in Christ. Iba po yan. Conformity is temporary. Pansamantala lang. Oh? Kaya yung mga magulang, minsan nahihirapan sa kanilang mga anak, pero alam mo naman yung anak mo, Kristiyano talaga. No? Eh minsan nadadala yan ng mga barkada. Ipag-pray mo lang siya. Pag-pray mo lang. Kasi kung talagang tinanggap niya ang Panginoon, yung impluensya sa kanya ng mga tao, temporary lang yun. Babalik at babalik yan kasi ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa kanya bumalik sa Diyos. Amen? Kasi nagawa mo naman ang part mo eh. Pero ang kamay ng Diyos malaki, mga kapatid. Pero kapag ang batang yan, o sino man siya, na-transform na talaga ni Jesus, yan po ay lasting. Forever po yan. Yan po yung pagkakaiba ng conformity and transformation. So in summary, conformity changes behavior to fit in, but transformation changes nature to stand out. Maganda po illustration dito, yung isang uod. Yan. Actually, nagsimula yan sa egg, tapos naging caterpillar, tapos somehow nagiging cocoon siya. No? Pag nasa cocoon na siya, yun, yung parang nasa shell siya, doon pala na-develop yung kanyang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Hanggang sa nakakaroon siya ng enough strength para i-break niya yung cocoon into becoming a monarch butterfly. Yan po yung metamorphosis. In the same way sa ating mga Kristiyano, ang pagbabago po natin ay gradual. Ano? Nagsisimula tayo na, nakikita yung chart natin dyan, ano? Di ba sa 1 John chapter 2, makikita nyo yung 3 stages of Christian growth. Nagsimula po yan sa children, young men, at adult fathers, no? So kapag ikaw ay spiritual baby, ibig sabihin, all you know is about God the Father who loves you, who cares for you. Kailangan mo ng assurance. Pero kapag ikaw na ay spiritual young man, nag-graduate ka na kailangan mo lagi ng security. You know that you are saved. You know that you have eternal life. You know that you will go to heaven. Being a spiritual young man, you know the Word of God. Kaya ang ginagawa mo naman ngayon, you keep on practicing the Word of God to gain more experiences. Yun. Kapag ikaw naman ay spiritual fathers na, you not only know the Word of God, you experience
the Word of God. Yun po yung pagkakaiba. Kaya gusto ng Panginoon, maranasan natin yung metamorphosis. Ayaw niya naman natili tayo yung caterpillar na pagapang-gapang. Ano? Baka mapisa tayo ng mga kailangan. Maging butterfly tayo. Lumilipad, lumalawak yung ating experience. Sa 2 Corinthians 3:18, ito po ang sabi, we are being transformed into His image with ever-increasing glory. Same idea, ongoing, progressive. Binabago tayo from glory to glory. Ibig sabihin, nakikita mo na yung dati mong kasalanan na ginagawa noon, ngayon hindi na. Amen? Yung dating pinupuntahan mo, iba nang pinupuntahan mo ngayon. Pero kung 20 years na tayong Kristiyano, nananatili tayo sa ganung kalagayan, abay, mahirap yun. Ang gagawin ng Diyos ay papaluin lang tayo para tayo magising. Kasi matagal ka na dyan, anak. 20 years ka na sa weakness na yan. Kaya mga kapatid, kailangan ng renewing of the mind. Transformation is internal before external. Hindi po sapat yung, pag sinabi ko ito, huwag kayo masasaktan, ha? Pag-attend ng church, hindi po sapat yan. Bakit? Kasi pag-attend lang tayo ng church, pag-uwi natin, hindi natin ninonorish ang ating sarili ng Word of God, tinitira na tayo ng kaaway. Wasak-wasak na tayo during the week. Pagpunta mo ng Sunday, o bago mag-Sunday, para ka ng isang soldier na gumagapang sa dami ng tama mo. Hanggang sabihin mo na, ayoko na munang pumunta sa church. Sugatan na ako. So, kailangan bilang Kristiyano, yes, I go to church, but Monday to Saturday, sinusot ko yung armor of God. Yun. Ano pa yung armor of God? Sword of the Spirit, breastplate of righteousness, helmet of salvation. Ano pa? Belt of truth. Ano pa? Amen. Amen. No? Yun po dapat. Baka ang suot lang natin ay belt of truth. Wala tayong breastplate of righteousness. Hindi tayo papanain ng diablo. Diba? Mga kapatid, hindi po sapat ang pag-attend ng church. Pagkakaroon ng ministry. Kasi nakakapagod ang ministry. Meron ako nabasang article, pastor ng Mega Church America. 25 years siyang nagpastor. Siya yung nagpasimula. Pero after 25 years, nag-resign siya. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng problema sa kanyang pamilya. Kasi masyadong involved sa ministry siya. Pag uwi niya ng bahay, ministry pa rin. Nagkaroon siya ng problema sa physical condition niya. Nag-resign siya. Okay ang ministry, mga kapatid. But kailangan balanse. Amen? Kaya, okay yung masipag kayo, pero kailangan balanse kayo. Sa tahanan nyo, naghuhugas din kayo ng plato. Ha? Amen? Hindi lang yung, Nay, punta muna ako ng church, ha? Oh. Kailangan balanse tayo para nag-glorify si Lord. Kahit wala tayo sa church. Number 3, the key. Renewing of the mind. The word renew means to make new again. So bakit po ba kailangan
i-renew ang ating isipan kasi ang isipan po natin is the battlefield ng identity po natin. Bakit mahalaga ang isip? Because your thoughts shape your beliefs. And your beliefs shape your decision. And your decisions shape your destiny. Kaya napakahalaga, nagsisimula yan sa pag-iisip. Kung isipan natin sa ating sarili is, I'm a failure, I'm a loser, puro negative ba? So, ang mangyayari po niyan, we influence other people as well. Pero pag sinabi mo sa sarili, I'm a child of God, I'm redeemed, I'm important to God, I'm loved by God, I'm gifted, so nakakaroon tayo ng inner strength. Diba? Kung mali ang thinking, mali ang living. So ang tanong, how do we renew the mind? Number one, through the Word of God. Very simple. No? Very simple. Ang salita ng Diyos ang nagko-correct ng maling pananaw. Hindi opinion ang nagpapabago ng isip, kundi katotohanan. Basahin po natin ang John 17:17. Pabanalin mo sila na sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kapag ang isip po natin hinuhubog ng environment, ng culture, impluensya ng mga tao, ganun na po yung nagiging behavior natin, hindi ba? Madali tayong mahulma eh. Parang mga bata, kung ano nakikita nila sa mga magulang, ganun din ang kanilang ginagawa. No? Pero yung AI ngayon, ibang klase, no? Kala ko nga, totoo yung bata na monotone ba ang tawag doon? Merong salita na sa pelikula, tapos ginagaya niyang gano'n. Akala ko talagang siya yung nagsasalita. Pero ang nangyayari pala, yung mukha ng bata nilagay doon sa something, AI. Tapos, siya na mismo ang gagawa ng pagkilos ng bata. AI. Pero tayong mga tao, hindi mo na kailangan yung AI kasi madali tayong ma-impluensyahan. Pag lagi mong kausap yung tao, kasama mo yung tao, kung ano ugali niya, ganun na rin tayo. Ang salita ng Diyos ang nag-aayos at nag-aalay ng ating buhay kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Isang illustration po yan sa salamin. Ano? Kapag ang salamin natin madumi, maalikabok, no? Ang ganda ng suot mo, maganda yung itsura mo, pero pag tumingin ka doon, wala, hindi mo maaninag ang sarili mo. Kailangan mo linisin siya ng basahan. Alam nyo, ang Diyos, ang salita ng Diyos, parang panlinis, basahan. Kapag tayo hindi malinaw ang tingin natin sa ating sarili, nagbasa tayo ng salita ng Diyos, makikita natin kung sino talaga tayo. Maliliwanagan ka, ay, ganito pala ako. Meron pala akong katangian na hindi ko nakikita sa aking sarili. No? Meron pala akong kakayanan na sinasabi ng salita ng Diyos na pwede kong gawin na hindi ko nalaman noon. Number 2, through surrender. Through surrender. Ito maganda mga kapatid. Hindi po natin mararanasan ang renewal of mind kapag may inaalagaan tayong kasalanan. Yun. Dahil anong sinabi ng Bible? Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway at hindi sasagana. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa.
Bakit po? Ang renewal of mind, hindi lang po ito pagdagdag ng karunungan o knowledge of God. Ito rin po yung pagbawas at pag-alis ng mga bagay sa atin, buhay na maaring hindi makatulong sa ating paglago. So kailangan natin ng surrender. No? Surrender ourselves to God. Wala pong ibang dapat gawin. When you surrender yourself to God, you allowing God to control you. When you allow God to control your life, makikita mo, wow, nagagawa ko yung hindi ko nagagawa noon. Nakikita ko yung mga bagay na hindi ko nakikita. Nararanasan ko yung mga bagay na hindi ko nararanasan noon. Kasi, siyempre, God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Eh kapag siya kumikilos sa atin, ang ganda. Sa trabaho mo, no? Bibigyan ka ng favor. Siyang kakausap doon sa mga taong hindi mo kayang kausapin. Ang laking tulong na ginagawa ng Diyos. Akala natin pag sumurrender tayo, kinuha ng Diyos kung anong meron tayo, nawalan tayo. Hindi. Ang ginawa ng Diyos, in-upgrade niya kung ano man ang meron tayo. Aalisin niya yung iba na hindi nakakatulong sa iyo. Amen? Parang cellphone po yan. Eh, no? May hawak kayong cellphone. Pero yung cellphone mo, may virus. Kahit na mag-download ka ng maraming apps, magagamit mo ba yung mga apps na yon? Hindi, may virus eh. Anong kailangan mong gawin? I-delete mo yung virus. Minsan pa nga, reformat mo eh, no? In the same way sa ating buhay, we need to delete the virus sa ating buhay para yung mga application ng Diyos sa ating buhay, blessing, grace, mercy, ma-activate. Amen? So, mas maganda yun. Delete the virus sa ating buhay. Pangatlo, through the Holy Spirit. Kapag sinurrender natin ang ating sarili, the Holy Spirit is free to move and to control us. 2 Corinthians 3:18, ang sabi rito, we are being transformed into His image by the Spirit. Now remember, ito po ay present passive imperative. When we say the Holy Spirit, siya yung gagawa sa atin. Passive lang tayo. We wait upon the Holy Spirit to move and do His wonderful things in us. Habang nag-iintay ka, nakita mo, the Lord is doing great and mighty things. Sumunod na talata, Ephesians 5:18. Basahin po natin ang malakas. Yun, napakahalaga, ano? Huwag kayong magpakalasing sa alak. Nung ako'y young person pa nag-lead ng Bible study, meron isang mama na umaten. Medyo amoy alak na siya, ano? Sabi niya, anak, ba't ka nagtuturo ng ganyan? Bakit po? Sabi mo, bawal uminom ng alak. Opo. Anong sabi diyan? Huwag kayong magpakalasing sa alak. Pwede ka namang uminom, huwag ka lang magpakalasing. Mga pilosopo talaga, ganun no? Okay, sabi diyan. Kasi paglasing ka na, iba na nagkokontrol. Instead, sabi ni Paul, mapuno kayo ng Espiritu. Makontrol kayo ng Espiritu. Bakit po? Kasi hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Napakahirap magbago. Kaya sabihin natin, Holy Spirit, baguhin mo ako. Yung mga bagay na hindi ko kayang baguhin sa aking sarili, ikaw ang gumawa.
And the Holy Spirit will teach us little by little. No? Alam mo naman ni Lord na mahirap talagang alisin yung gusto natin. Amen? Lalo na kung yan yung nakasanayan natin. Kaya nga, mananalangin tayo, Holy Spirit, ikaw ang gumawa. At unti-unti, gagawa sa atin siya. Kaya ang Panginoon, ganun po kumilos sa ating buhay. Isipin nyo isang kandila. Kahit na maganda yung kandila, iba yung kandila, merong mamahalin eh. Ano ba yung mahal na kandila? Ano? May halagang 3,000 pa eh. Yung mabango? Ha? Yankee. Yan, oo. Pero, kung wala siyang apoy at nag-brown out, walang silbi yung mabango. No? Kailangan may apoy siya. Oh. Ganon din po, mga kapatid. Ang buhay po natin, kahit gaano kaganda, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, wala pong saysay. Amen? Kailangan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magbabago sa atin. Pang-apat, the result. Ito po yung maganda. Discerning God's will. Ano pong sabi dito? Then you will be able to test and approve what God's will is. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang kalooban ng Diyos. Ang aklat po ng Romans ay sinulat ni Pablo upang ipaliwanag sa atin kung anong epekto ng gospel sa ating buhay. Sa verse 1, tinatalakay doon yung surrender yourself as a living sacrifice to God. No? Kung babasahin nyo ang verse 1 to 11, tinuturo ni Pablo yung doktrina. Pero from chapter 12 to 16, ito na yung practical living. Kaya dito sa verse 2, makikita natin kung paano tayo ma-transform. Kapag tayo na-transform daw, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Pag-aralan natin ang bawat salita. Una yung test. Nanggaling po sa salitang Grego na dakimazo, which means to examine, to discern after testing, to prove something genuine after scrutiny. Ginagamit po yan sa pag-test ng metal para malaman kung ito ay genuine gold. No? Gumagawa sila ng series of testing to prove na tunay na ginto po yan. So kapag tayo na-transform, nagkaroon ng renewed mind, nakakaroon tayo ng kaalaman kung papaano suriin ang mga nangyayari sa ating buhay. Halimbawa, mayroong problema ka ngayon. Kasi, Lord, ano ba ang dahilan bakit nagka-problema ako? So, sa iyong pagsusuri, makikita mo kung anong ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. And then yung salitang approve, may idea po yan ng finding something proven good. No? Ito na yung kapag na-test mo na, nakita mo at naranasan mo, masabi mong, totoo nga, napatunayan ko. Yan po yung approve. Napatunayan ko na kapag nagbigay ka, isang yun halimbawa, sinabi ng Bible, give, and it shall be given back to you. Anong pangako ng Diyos? Pressed down, shaken together, running over. Yan yung salita ni Lord. Ngayon, tinest mo ngayon. Di ba? Tinest mo, siyempre. Sabi ni Lord, test me, and I will show you. Okay, Lord, ito lang po yung aking maibibigay, pero ibibigay ko ng buong puso. Binigay mo ngayon. And then you claim the promise of God. Sabi mo, Lord, siksik, liglig, umaapaw. Naniniwala ka. Then isang araw, yung binigay mo, doble yung dumating. Ha? Kasi pangako yan eh.
Anong sumunod after testing? You have proven. Okay? Napatunayan mo na. Yan po yung sinasabi rito. Anong napatunayan mo? Yung will ng Panginoon. Talaima, meaning desire, purpose, intention. Hindi lamang to instruction na specific kung anong trabahong magkakaroon ka, anong size ng bahay na magkakaroon ka. Hindi po yan. No? Ito pa'y kalooban ni Lord in general. Ibig sabihin, hindi ka na conform sa desire ng mundo, na-renew ka na ng Word of God, nakasurrender ka na sa Panginoon, ang mangyayari sa iyo, magkakaroon ka ng sensitivity sa kilos ng Diyos sa iyong buhay. Amen? So, hindi ka na laging tanong ng tanong, Lord, ito ba yung sign mo? Ito ba yung Lord? Hindi ka na ganun. Kasi yung isipan mo, naka-align na sa puso ng Diyos. Ngayon, hindi naman ibig sabihin niya na perfecto ka na. Hindi naman ibig sabihin yan na alam mo ng lahat. Hindi po. Magkakaroon ka lang ng sensitivity, kakayanan, na ma-discern dahil nagbago na ang pag-iisip mo. Ganun. Pag nagbago ang isip, malalaman mo yung kalooban ng Diyos. Halimbawa po yung sommelier, wine expert. Yan po mga wine expert na yan. Alam nila yung anong uring alak yung nasa baso na yan. Sa pagte-taste lang nila. Kasi meron silang kakayanan na tikman ang isang alak at malaman nila kung ano ang content nyon. Ganon sila ka-expert. Kapag tayo po na-renew ang ating mind, may mga bagay na alam mo na agad na hindi nakalooban ng Diyos. No? Simple na lang. Sa mga kabataan, mag-asawa ka ng unbeliever. Will ba ni Lord yan? Hindi. Huwag ka nang ipilit yan. Magiging Kristiyano naman, sisharean ko naman yun. Di ba? Ano pa? Yung alam mo talagang hindi kalooban ng Diyos. Sample nga, meron kayo alam? Yung talagang alam mong hindi kalooban ni Lord o will ng Panginoon. Will ba ng Diyos na pumunta kayo ng church? It depends. Will ni Lord, bakit ano sabi ng Panginoon? Sa Hebrews 10:25, do not neglect the meeting of one another. Di ba? Yun ang sabi ng Panginoon. So it is the will of God. Yun lang ang mga ilang sample na masasabi natin. So kapag tayo po ay nagbago ang isipan, alam po yung mangyayari? Hindi ka na madaling ma-offend. Hindi ka na yung parang balat sibuyas, yung konting salita lang nung pinatatamaan nito, aray. Ayoko na sa'yo. Meron ganun eh. Pag ikaw, renew ng mind, hindi ka na. You overlook the insult of others kasi wise ka na. Amen? Hindi ka na control ng emotion mo. No? May sumigaw sa'yo. Anong gagawin mo? Di sigawan mo rin. Kala mo, ikaw na marunong sumigaw. Ha? Nakokontrol na. No? Kaya sa dati, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kasi emotion mo di ba gano'n, no? Lugi naman ako kung sinigaw, dapat ganun din ako. Pero pag Kristiyano ka na, bago ng isipan, nagbibilang ka muna ng 10 bago mag-respond. Sa 10 na pagbibilang mo, yan, ano kayang gagawin ko? Mumurahin ko rin ba siya o hindi? Yan, kumikilos ang Holy Spirit. Hindi ka na nakadefine ng iyong nakaraan.
Hindi ka na paulit-ulit sa nakaraan mo kasi yung nakaraan mo tapos na. May bagong gagawin ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Amen? Naniniwala ba kayo dyan? Sabi, ang Diyos is the God of new beginnings. Kaya napakaganda, merong magandang gagawin ng Diyos sa ating buhay. In conclusion, transformation is not automatic. It is intentional. Kung yung conformity ay automatic, kapag naging passive tayo, automatic tayong mahuhulma. Pero in transformation, we need our participation sa Holy Spirit. Ang tanong, ano ang mas malakas sa isip natin? Ang boses ng mundo, ang boses ng Diyos. Kung gusto nating magbago ang buhay natin, simulan natin ang pag-renew ng isipan natin. Tayo pong lahat ay manalangin, Lord, anumang nasa isipan namin ngayon na siyang nagbibigay ng discouragement sa aming buhay, pumipigil para sa aming paglago, baguhin mo po ang isipan namin. Na ituon namin ang aming isipan sa mga pangako mo sa iyong salita. Sa iyong mga utos na dapat namin gawin. Sa iyong mga naisin na dapat naming i-meditate upang unti-unti mabago ang aming isipan. At kapag nabago ang aming isipan, malalaman namin ang iyong kalooban sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.